Gagalingan niya pa ang acting para kahit papaano'y makaganti siya. Pinapagod siya nito masyado eh. Sakto, nandito yung mga kaibigan nito. Tumiki muna siya at pinalungkot pa ng husto ang kanyang boses. Lahat, kinuha mo na sa akin, Joshua. Umiling-iling pa siya. Halos araw-araw mo akong pinapagod. Totoo naman na pinapagod siya nito sa pabalik-balik sa opisina nito. Kagaya ngayon, pinatawag daw siya pero yun pala'y kausap nito ang mga kaibigan. Pagod na ako pero hindi mo yun napapansin kasi sarili mo lang ang iniisip mo. Namamaga na itong mga kamay ko. Ang mga paa ko pati itong pagkaba. Stop! Putol nito sa sasabihin niya. Will you shut up? Shut up daw? Fine, she will shut up in the meanwhile. Ano ba yung pinagsasabi mo? Nalipasan ka ba ng gutom? Tanong nito. Dati ka bang baliw, Daphne? Umiling naman siya dito bilang sagot. Dating baliw? Grabe naman. Ang sakit naman itong magsalita. Baliw ka na ba? Ulit nitong tanong. Kapag nagdrama lang, baliw na? Hindi ba pwedeng talented lang siya? Umiling ulit siya pero tumawa na naman siya ng malakas na parang bruha. Ang dalawa tuloy na kaibigan nito ay tumakbo na sa likuran ni Joshua para itong mga nakakita ng multo. Just scary, dude. Komento ng isa nitong kaibigan na laging may bitbit na prutas. I think you need to bring her to a psychiatrist, bro. Wika naman ng isa. Hinampas-ampas niyang ibabaw ng desk ni Joshua habang tumatawa pero maya-maya nagiging malungkot na ulit siya. Pakiramdam niya na wala ang pagod niya dahil sa mga lalaki na sa harapan niya. Habang hinahampas-ampas niyang ibabaw ng desk ni Joshua, kumakanta siya ng Watermelon ng 10 ulit at medyo binago niya rin ang tono, yung pang-horror na tono. Ang tatlo naman ay nakatingin lang sa bawat kilos niya. Si Joshua naman ay nakamasid lang sa kanya. His expression is priceless. Ang mga kaibigan nito ay hindi na mapakali. Kada hampas niya sa desk ni Joshua ay nagugulat ang mga ito. Pakiramdam niya mauutot na siya dahil sa sobrang pagtawa. Bro, is she okay? Tanong na isa sa mga kaibigan ni Joshua habang kinakalabit nito si Joshua, nakatutok lang ang mga mata nito sa kanya. Dude, I think you need at least give her a break para makapagpahinga yung janitress mo. Siguro dala ng pagod yan kaya nagkakaganyan yan. Wika naman na isa pang kaibigan ni Joshua na bumato sa kanya naman sanas noong nakaraang araw. Yeah, maybe she's stressed and tired. Natawa tuloy siya ng malakas dahil sa mga sinasabi nito. Ano ba kasi ang mga pinaggagawa mo, Joshua? Parang takot na takot ang mga ito sa kanya. Sino bang hindi matatakot? Paminsan-minsan kasi maras niyang hinahatak ang ilang hibla ng kanyang buhok at kunwari may tinitiris. Minsan na may nanguhuli siya ng mga invisible na lamok tapos isusubo niya iyon kunwari. Marami akong utang. Kay Aling Pasita, kay Manding at kay Tata Isko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Saan niya na kunway, wala na siya sa sarili. Kinuha niya pa ang ballpen ni Joshua at tinutusok-tusok niya ito sa ibabaw ng desk nito. Napansin niya parang gustong kumaripas ng tatlo, palabas ng pintuan. Are you okay? Takot na tanong ng isa. Hindi niya ito sinagot bagkus ay tumawa lang siya ng tumawa ng malakas. I can see you. You can run, but you can't hide. Paulit-ulit niya sambit dahilan para magkapit-bisig ang tatlo. Natatawa siya sa mga itsura nito pero pinigilan niya. This is one of the happiest moments in her life. Bakit ba takot na takot ang mga ito? Wala naman siyang ginagawa para katakutan siya ng tatlo. Lang yan lalaki. Ang lalaki pa naman ng mga katawan tapos takot na takot. Si Joshua naman parang namumutla na. Hindi na siya magugulat kung isa sa mga ito ay mawawala ng malay kapag kuwan. I will kill them all. Sabay halakhak ng malakas. Maghihiganta ko sa mga tao na papahirap sa akin. Lahat sila papatayin ko at wala akong ititira kahit mga kaibigan niya. Idadamay ko. Nang tumayo siya mula sa pagkakaupo ay automatiko din na napatayo ang tatlo. Hindi ko sila titigilan hanggang sa hindi ko sila napapatay. Nang pumunta siya sa direksyon ng mga ito ay nagtakbuhan ng tatlo palabas kaya nangyari, siya na lang ang naiwan sa opisina nito. Pabalya pa nito isinara ang pintuan sa pag-aakalang susundan niya pa hanggang sa labas. Nang mawala ang tatlo, halos hindi siya makahinga sa kakatawa.
Dahil sa sobrang takot nila Joshua kay Daphne, napatakbo sila palabas ng sarili niyang opisina. Itong mga kaibigan niya palingon-lingon pa habang tumatakbo. Akala mo hinahabol ng serial killer. Hindi naman dapat siya tatakbo kung hindi lang siya hinawakan ng mga ito sa braso niya. Halos sirain na ni Nick ang bota ng elevator sa kakapindot. Ang laki ng katawan, takot na takot. Nang hindi kaagad bumukas ang elevator ay sa hagdanan na ito tumakbo kaya pati siya'y damay na. Dati nga sigurong baliw, ang janitress mo bro. Saad ni Nick at tumawak pa ito sa dibdib nito dahil hingal na hingal ito. Ang bilis ba naman tumakbo eh. Goodness, parang mamamatay ako sa nervyos. Hindi na muna siguro ako pupunta sa opisina mo, dude. Pahayag naman na Vince. Mabuti naman kung ganun, para yun lang mamamatay na. Dapat ipa-drug test mo janitress mo, dude. Suwestyon ni Vince na ngayon niya lang napansin na nakasuot na lang pala ito ng medyas. San kaya nito naiwanan ang sapatos nito? Napatingin naman siya kay Nick na ganoon din ang sistema dahil ang kurbata nito ay nasa likuran na. Kahit natatakot siya, hindi niya pinahalata. I don't think so. Ganun lang talaga yun kaya masali na kayo. Formal niyang pahayag kunwari. At saka, pwede bang bitawin niyo na ako? Nasa ground floor na kasi sila pero nakahawak pa rin ang mga ito sa braso niya. Para silang sumali sa truck and fill dahil pawis na pawis silang tatlo. Tinapunan naman siya ng dalawa ng masamang tingin. Huwag ka nga magpanggap na malakas. Baka nakakalimutan mong ikaw ang unang tumayo na lumapit ang janitress mo sa direksyon natin. Sita sa kanya ni Vince. Hindi siya natakot. Iba ang nabigla sa natakot. Ako? Turo niya sa sarili niya. Anong ako? Baka kayong dalawa. Para sila mga bata na nagsisihan na makarating sila sa ground floor. Nagulat lang ako kaya ako napatayo. Kayo mga siraulo kayo. Kinaladkad niyo ako, di ba? O sino takot sa atin tatlo ngayon? Give her a break, bro. Sayang, ang ganda pa naman ng janitress mo. Saad ni Nick na halata ang panghihinayang sa boss nito. Anin mo maganda kung araw-araw ka namang mamamatay sa kaba. Pagkontra naman ni Vince sa sinabi ni Nick. Ang pangit ng itsura ng mga ito. Para yun lang natakot na. Para sila mga bagong ligo sa itsura nila ngayon. What the hell happened to the three of you? Tanong ng taong kilalang kilala niya. Walang iba kung hindi ang nakatatanda niyang kapatid. Patay. The sermon is coming. Ang kuya niya kasalukuyang presidente ng VNet. Kagaya niya, araw-araw din itong pumapasok para tulungan siya sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ito kasi ang kaisa-isang legacy na naiwan ng kanilang mga magulang. Nagkatinginan silang tatlo dahil hindi nila alam kung ano bang isasagot nila. Isa-isa silang pinasadahan nito ng tingin. Si Vince ay napatingin sa ibang direksyon at ganoon din si Nick. Ano nangyari sa inyong tatlo? Para kayo mga bata na nagtatakbuhan. Ang tatanda nyo na naglalaro pa kayo. Sermon ito sa kanila. Sila lang iyon dahil hindi siya kasali. Maayos ang itsura niya kumpara sa dalawa. May sapatos pa siya at maayos ang suot niyang kurbata. In short, magandang lalaki pa rin siya. Tingnan niyo nga yung mga sarili niyo. Tinignan nito si Vince. Where are your shoes? Tanong ito sa kaibigan niya na nakasuot na lang ng medyas. And you? Turo naman ito kay Nick. Look at your necktie. Ano yan, bagong pauso? At sa likod mo na yan nakalagay? Siya nang isusunod dito, sigurado. At ikaw naman, Joshua. Sabi na nga ba niya at siya ang kasunod. Hindi gawain na isang matinong CEO makipaghabulan sa hagdanan kasama mga kaibigan mo. Para kayong mga bata. Anay may magulang ito na pinapagalitan ang mga anak. I didn't do anything, kuya. Sirakas ang elevator kaya sa hagdanan ako dumaan. Palusot niya. Wala naman siyang ginagawang masama. Ang mangkukulaman dahilan kung bakit silang tatlo nagtakbuhan pababa. Sira? Sigurado ka? Yun nga ang ginamit ko from the 10th floor hanggang sa dito sa ground floor. Dahil may mga nakapagsabi sa akin na nagtakbuhan daw kayo. So I thought it was an emergency pero sa nakikita ko sa inyong tatlo, mukhang maayos naman kayo pero na lang sa mga itsura nyo. Mahabang litanya nito. Natawa siya sa sinabi ng kapatid niya. Bakit ba kasi napakaseryoso nito? Pinagtitinginan na rin sila ng ilang empleyado kaya napatayo tuloy siya ng tuwid. Vince, Nick, tawag niya sa dalawa. Let's go back to my office. Para pag-usapan na natin ang mga dapat natin pag-usapan. Maotoridad niyang tawag sa dalawa, pero ang totoo wala naman talaga silang pag-uusapan. Nakita niya naman na sabay na umiling-iling ang dalawa. Uuwi na ako bro. May hearing pa pala ako bukas kaya kailangan kong pag-aralan ng kaso. Pahayag ni Nick sa kanya.
Ako rin pala. Maaga din pala akong pupunta sa site. Bukas para tingnan yung isa sa mga project namin dun. Pahayag naman ni Vince. Kung ganoon, sabay na tayo, Nick. Napa-smid siya nang wala sa oras dahil sa naging pahayag ng dalawa. Palibhasa kasi mga takot sa mangkukulam. Fine, siya na lang ang babalik sa opisina niya. Alis na kami, dude. Paalam ni Vince sa kanya at inakbayan na nito si Nick. Hindi mo man lang ba muna hanapin ang sapatos mo bago ka umuwi? Tanong niya kay Vince. Sigurado magtataka kasi lahat na makakasalubong nito dahil medyas na lang ang suot nito. Sunod-sunod itong umiling. Hindi na, makakabili pa naman ako ng maraming sapatos eh. At saka, ito na ang uso ngayon, dude. Ang sabihin mo, takot ka. Dami mo pa sinasabi. Tuyan ang isipan niya kay Vince. Ang nakatatanda niyang kapatid ay nakikinig lang sa pag-uusap nilang tatlo. So paano? Mauna na kami Tumango na lang siya at hindi na nagsalita pa. Asama na itsura ng dalawa niyang kaibigan. Habang naglalakad ito palayo, akala mo ang isa sa mga ito ay lasing dahil mariing nakaalalay ang isa. Dahil pa ng mga ito ang nakapagbuno sa kanto. Bumalik ka na sa opisina mo, Joshua. And please, stop playing around. Matanda ka na kaya dapat magseryoso ka na. Sermon sa kanya ng kuya niya nang silang dalawa na lang naiwan. Tumikim na lang siya at inayos niya ang sarili. Punta na ako sa office ko, kuya. Mauna na ako sa iyo. Paalam niya rito at nagsimula na maglakad. Pero kagaya kanina, hindi siya gumamit ng elevator dahil sa hagdanan pa rin siya dumaan. Nandun pa kaya ang babaeng yun? Sana naman lumipad na yun patungo sa gubat o di kaya sa bundok. Habang papunta sa opisina niya, ipalingon-lingon siya sa paligid. Dati nga sigurong baliw ang babaeng yun. Para siyang magnanakaw na nag-iingat para hindi siya mahuli na may-ari ng bahay na pagnanakawan niya. Sir? Napalingon siya kaagad nang may tumawag sa kanya. Ano pong ginagawa niyo? Tanong ng secretary niya na ngayon pa talaga sumulpot. Napatayo tuloy siya ng tuwid at tumikim. This is embarrassing. May kailangan po ba kayo sa akin? Tanong niya sa secretary na matagal nang naninilbihan sa kumpanya. Hindi niya pinansin ang nagdududa nitong tingin. Meron lang po sana akong papipirmahan sa inyo. Wika nito sa kanya. Niya ang mga papeles na hawak-hawak nito at kunway binabasa niya iyon. Pero wala doon ang isip niya kundi kung nasa loob pa ba ng opisina niya sa Daphne. Ibibigay ko na lang po ito sa inyo kapag tapos ko na po itong pirmahan. Tumango naman ito sa kanya at pagkatapos ay tipid ng umiti. Nang makaalis si Ate Rosie ay napabuga siya ng hangin. Naluwagan niya muna ang suot niyang korbata dahil pakaramdam niya hindi siya makahinga. He's nervous. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng opisina niya. Iginala niya ang kanyang paningin sa loob at nang makitang wala na doon ang mangkukulam na dating baliw, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Damn that witch! Nakakainis ang babaeng yun. Nasira daw ang lahat dito na magsimula itong pumasok sa kumpanya. Damn her! Naiinis niyang wika habang palakad-lakad sa loob ng kanyang opisina. Boom! Hi Joshua! Halos mapatalon siya sa sobrang gulat. Ano sabi mo? Mangkukulam ako? Galit ka sa akin? Nakakainis ako? Shoot! Hindi niya ito nilingon dahil nag-iisip siya ng paraan kung paano niya ito may tataboy. Paano nito narinig ang lahat ng sinabi niya? Goodness, he's dead. Joshua, umarap ka nga sa akin. Maotoridad na itong utos sa kanya. Bakit mo naman ba ako pinatawag kay Ate Rosie? Ano bang trip mo sa buhay ha? Bakit mo ako pinapagod? Gusto mo bang matikman tong hiyas ko kaya mo ako pinapabalik-balik dito sa opisina mo? Bakit ba sa lahat ng sinasabi nito laging damay ang hiyas nito? Ano siya, manyakis? Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakatalikod siya dito. Saan ba nanggaling ang babaeng to? Wala naman ito kanina nung sumilip siya. Tumikim siya at dahan-dahan itong nilingon. What? Asik niya kay Daphne. Ang mga mata nito ay mariing nakatitig sa kanya. Parang gusto tuloy umurong ng mga itlog niya kaya naman naging mahinahon na siya sa mga susunod niyang sasabihin. You can go back to your work, Daphne. Hindi naman ikaw ipinapatawag ko kundi si Aling Bina. Naloko. At hindi Daphne, di maloko. Magkatunog lang siguro ang apelido ninyong dalawa kaya ikaw ang tinawag ng secretary ko. Mahabang paliwanag niya sa babaeng kumakatitig parang hinuhubara na siya sa isip nito. Vina, naloko? Saan niya napulot ang pangalan na iyon? Inirapan siya nito. Huwag mo akong lokohin, Joshua. Dapat sir ang itawag nito sa kanya pero Joshua lang. Wala talaga itong galang. Sa susunod na ipatawag mo ako sa hindi magandang rason. Kakainin kita ng buhay. Pagbabanta nito sa kanya habang nanlalaki ang dalawa nitong mata. At uunahin ko yung alaga mo.
At bakit nadamay na naman ang alaga niya? Ibang klase. Ano sinabi mo? Tumawa ito ng malakas. Yung uri ng tawa na hindi madadala bagkus ay matatakot ka. You're so funny, Joshua. Wika nito habang tumatawa pero kalaunan hihinto rin at pagkatapos ay tatawa na naman. Alam mo ba kung bakit ako nabaliw? Dahil ganito ang ginawa ng dati kong boss. Pinagod niya ako ng pinagod lalo na sa kama kaya naman napatay ko siya. At alam mo kung ano maganda doon? Hindi ako nakulong kasi nga wala ako sa tamang pag-iisip. But now, mukhang may second victim na naman ako. Pahayag nito habang tumatawa kaya naman dahan-dahan siyang napaatras. Tumatalon-talon pa ito na parang bata. Kaya naman hindi niya na napigilan na bulyawan ito para mapagtakpan ang kabang nararamdaman niya. Daphne, get out! Umismid ito at ngayon ay seryoso naman ang hilat siya ng muka. Ayoko, dito lang ako. Humiga ito sa couch na sa opisina niya habang nakaharap sa kanya. Sakit na naman pa ako, Joshua. Bigyan mo lang ako 2 oras para makapagpahinga muna ako. Kung kanina, nakakatakot ang boss nito, ngayon naman para naglalambing na. Promise, hindi kita guguluhin. Itinaas pa nito ang kanyang kamay na animoy nanunumpa. Magpapahinga lang talaga ako. Gusto mo ba nagpapahinga ako? May gawin tayo? Gusto mo bang magpainit, Joshua? Mukhang anghel pero kabaliktaran ng pag-uugali. Napakamanyak. Joshua, pukaw nito sa kanya. Huwag ka masyadong tumitig sa akin dahil baka ma-inlove ka. At kapag nangyari yun, hindi ko masusuklian ng pag-ibig mo. I don't want you to be broken-hearted. Ang kapal na mukha namang kukulam na ito. Hinayaan niya lang na magsalita ito na magsalita. Wala din naman kasi siyang sasabihin at isa pa wala naman silbi ang mga pinagsasasabi nito. Sabagay, kahit naman may mangyari sa atin at mabuntis mo ko, kaya mo naman kaming buhayin, di ba? Tapos yung 8 kong anak, ituring mo na rin ang mga anak mo yun, ha? Magsasama tayo ng masaya at payapa. Siguro, lahat ng tornilyo na to sa utak ay lumuwag na. Ikaw at ako, magtatali ka habang buhay. Lahat ng gustuhin mo ay taos-puso kong ibibigay. Yung tipong, ayoko na pero gusto mo pa. Titiisin ko na lang yung sakit basta maging masaya ka lang. Saba na sinabi nito wala siyang naintindihan. Isa lang ang pumasok sa isip niya na tumatak dito, na ang babaeng kaharap niya ay may saltik talaga sa utak. Ikaw at ako ay magsasama ng masaya at mapayapa. Magkakaroon din tayo ng 8 anak kaya ang lahat-lahat na magiging anak ko ay 16 na. Masaya nun, di ba? Kasi isa tayo masaya at malaking pamilya. Pagpapatuloy nito na tila ba nangangarap ng gising. Hindi niya lang ito pinansin at nag-umpisa na siyang magtrabaho. Balak niya magkaroon ng pamilya pero hindi niya binabalak na magkaroon ng 8 anak. What the hell? At ano daw? Ituring niya na rin na sa kanya yung 8 nitong anak? No way! Siguradong mapapanol siya sa konsumisyon lalo na kung itong janitress na ito magiging ina ng mga anak niya. Huwag naman sana. Langya, kapag nangyari yun, siguro kukuha na lang siya ng malaking bato at siya na mismo ang pupukpok sa ulo niya. Ikaw at ako. Pinagdikit pa ni Daphne ang dulo ng mga hintuturo nito. Magtatalik tayo habang buhay. May dalaw man ako o wala. Ikaw ay aking pagbibigyan. Napakamot siya sa ulo. Joke! Kasa ka! Hindi siya makapagtrabaho na maayos dahil meron siyang kasamang baliw sa loob ng opisina niya. Si Joshua Villena at si Daphne ay ikakasal sa banig. Sila ay magsasama sa hirap at sa ginawa. Uy, kinikilig yan si Joshua. Wika nito habang nakatingin sa kanya. Inismeran niya ito. Ano naman kaya nakakakilig sa mga sinasabi nito? Samantalang lahat ng mga sinabi nito puro kabaliwan lang. Pasalamat ang babaeng ito dahil hindi siya marunong manakit dahil kung nagkataon, kanina niya pa ito kinaladkad palabas ng opisina niya. Ang tanging hinihiling niya sa ngayon, sana'y bigyan pa siya ng maraming pasensya nang sa ganoon, hindi siya makagawa ng krimen. Hop in. Ana isang baratonong boss na kilalang kilala ni Daphne. Lagi na lang ganito. Sa tuwing uuwi siya, lagi na lang itong sumusulpot. Kunwari ay napatalon siya at napasigaw dahil sa sobrang gulat. Oh my gosh! Nagulat ako, Joshua. What's wrong with you? Kakagulat ka? Nakanguso niyang reklamo, kunwari. Ang ulo ni Joshua ay nakalabas sa bintana ng dala nitong sakyan. Alam niya naman kasi napapunta sa direksyon niya ang sakyan nito. Ano naman kaya ang trip nito ni Joshua? Nag-uumpisa na naman ito na painitin ang ulo niya. Sakay! Pasigaw nitong utos sa kanya.
Wala naman siyang ginawang kasalanan kaya bakit nagagalit na naman ito sa kanya? Sakay daw? Bakit? Saan siya nito dadalhin? Hindi siya kalad ka rin, uy. Nagbabagong buhay na nga siya eh. Tsaka wala naman siyang ginawang masama dito nitong mga nakaraang araw. Nagtatrabaho na kaya siya ng marangal. Kaya wala itong dahilan para magalit na naman sa kanya. Uuwi na ako at saka gutom na ako. Di na kita boss ngayon dahil tapos na ako sa trabaho ko kaya anumang oras pwede na kitang saktan. Hindi porkat gwapo ito, hindi na niya ito sasaktan. Hindi siya marupo kaya hindi siya madadala sa itsura nito. You heard me right? Salip ay sabi nito at hindi pinansin ang pagbabantay niya. Malamang narinig niya ito dahil hindi naman siya bingi. Marahas siyang napahilamos sa kanyang mukha gamit ang kaliwang kamay niya. Oras na ng uwian, Joshua. Kunting awa naman sana. Wika niya sa lalaking nakakunot ang noo. Daphne, I said hop in. Hindi pa nga sila mag-asawa pero ina-under na siya nito. At wala akong pakaalam kahit uwian na. Inarapan niya ito. Uwian na? Bakit na naman ba? Sumakay ka dahil may pag-uusapan tayo. Wika nito sa mahinang boses pero may diin. Ano naman kayang pag-uusapan nila? Wala naman silang relasyon kaya bakit may pag-uusap na mangyayari? Bakit mo sinabi sa mga security guards na hindi pa ako tuli? Tell me, Daphne. Paano mo nasabi na hindi pa ako tuli? Wika nito na halatang galit na kaya naman medyo hindi siya nakapagsalita kaagad. Shit, naloko na. Ang malupit nilang sikreto ay nabuko na. Heto na nga sinasabi niya eh. Walang sikreto na hindi talaga nabubunyag. Tumikim siya kalaunan. Wala akong alam dyan. Kapwa ako, mahal ko. Hindi ko ugaling manira ng tao. Mariing tanggi niya. At saka sigurado ka ba na akong tinutukoy nila? Kilala mo ako, Joshua. Alam mong hindi ako ganun. Huwag naman sana nitong alisin sa serbisyo ang mga tropa niya. Umigting ang mga panga nito. Siguro pati alaga nito umiigting na rin. Sumakay ka na habang nakakapagtimpi pa ako, Daphne. Naiinis na talaga ako sa'yo. Huwag kang magmalinis dahil ikaw lang naman na may kakayahan na inisin ako araw-araw. Bakit ba kahit nagagalit ang boss niya, lakas pa rin ang dating nito? Parang gusto niya tuloy itong halikan. Tumingin siya sa labi nito at ngumunguso pa. Huwag ka na magalit, Joshua. Gusto mo, kiss na lang kita. O kaya sumama ka na lang sa apartment ko tapos gawa tayo ng mini Joshua. What do you think? Panloloko niya dito. Baka sakaling makalimutan nito ang balitang nasagap. Sumakay ka, Daphne. Hindi nito pinansin ang iminungkahin niya. Aba, hindi marupok. At saka, kung ikaw lang din naman na magiging ina ng mga magiging anak ko, huwag na lang. Mas gugustuhin ko pa na mag-isa na lang ako sa buhay kaysa naman may kasama nga ako pero hindi naman normal. Salip na magdamdam, lalo siyang natawa sa itsura nito. Ang dami na kasang sinabi. Sige na nga, mini Daphne lang gagawin natin kung ayaw mo ng mini Joshua. Siguro kapag nagkaanak tayo, puro magaganda at guwapo. Guwapo ako kasi tapos ako naman maganda, kaya bagay na bagay tayo. Yung jeans nating dalawa kapag pinagsama, panot, swak na swak. Napasabunot ito sa sarili. Kusa ka bang sasakay o sapilitan kitang isasakay dito? Fine, suko na siya. Kailangan niya mag-isip ng paraan kung paano niya ito matatakasan. Napangiti siya ng lihim ng may magandang ideya na pumasok sa isipan niya. Tumingin siya sa mata ni Joshua. Hindi lang basta tingin dahil tumitig siya sa mga mata nito. Namilog ang mga mata niya kunwari kasabay ng pagsinghap niya. Huwag mo sabihin na dadalhin mo na naman ako sa motel, Joshua. Maawa ka naman sa matres ko. Kung sakaling mabuntis mo ko, magiging siyam na mga anak ko. Goodness, iba na lang po, huwag ako. Sir, kota na po kasi ako eh. Dati nang sira ang buhay ko, kaya huwag nyo na po sana sirain palalo. What the hell, Daphne? Hindi niya ito pinansin. Medyo nalakasan niya na rin ang boses niya. Dadagdagan mo pa yung mga kasalanan mo sa akin? Dagdagan mo pa. Dagdagan daw eh. Ito na mismo nagsabi. Masunurin siyang tao kaya naman malugod niya itong susundin. At saka babaw naman ay kinagagalit nito. Para yun lang eh. Guilty siguro ito kaya nagagalit. Gusto niya sanang umiyak kunwari pero ayaw naman tumulo ng mga luha niya. Hirap maging artista. Kaya naman nakaisip siya ng magandang paraan. Dinukot niya ang bottled water na nasa loob ng bag niya at binasa niya ang buong mukha niya para isipin ng mga tao na hilam sa luha ang mata niya. Napakagaling niya talaga mag-isip. Huwag naman po sa motel, sir. Pawa naman po kayo sa mga anak ko. Kahit huwag na po sa akin. Masakit po pong gitnang bahagi ng katawan ko simula pa kagabi. Hindi niyo po kasi ako tinigilan. Utang na loob, sir.
Putulin na po natin ang relasyon natin dalawa dahil may 8 na po akong anak. Pakausap niya, kunwari kay Joshua habang humahaguluhol. Ang mga anak ko, hindi ko na naasikaso kasi hindi na ako makakilos na maayos. Halos lahat ng motel dito sa buong Pilipinas, halos napasukan na nating dalawa. Umupo pa siya sa semento at yumuko para magmukhang totoo ang drama niya. Hindi ko na po kakayanin kapag nabuntis pa ako. Takot na ako magtiwala sa mga lalaki lalo na't iba't iba ang ama ng aking mga anak. Lahat ng mga yun ay niloloko lang ako. Saan niya kunwari habang nangihina? Kapag nadiskubre ng asawa ko ngayon na may relasyon tayong dalawa, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang bait pa naman noon kasi kahit hindi siya ang ama ng 7 kong anak, ay mahal na mahal pa rin niya ako at tanggap niya mga anak ko. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niyang madilim na ang mukha ni Joshua kaya lihim siyang napangiti. Hindi ko na alam ang gagawin ko, sir. Marami na po akong karanasan na hindi ko malilimutan. Huwag niyo naman po sanang alisin sa akin ang pagkakataon na to. Ang asawa ko napakabait sa amin. Tinanggap niya ako ng buong buo samantalang ikaw katawan ko lang ang gusto mo. Kahit natatawa, pinigil niya ang sarili dahil ang gusto niya ay lumayas ito sa harapan niya para makauwi na siya. Palayain niyo na po ako, sir. Sa tuwing ginagalaw niyo po kasi ako, sumasakit ng balakang ko at hirap na din po ako makabangon. Bakit po ba kasi kayo ganyan? 20 rounds in a day pero hindi pa po kayo kontento? Pagod na po ako sa trabaho pagkatapos papagurin niyo pa ako? Ano po bang kailangan kong gawin para tantanin niyo na ako? Kagat-labing niyang tanong dito at kunway sumisinghot-singhot pa. Umiinom na lang ako ng pain reliever nang sa ganun hindi ko gaano maramdaman ang sakit. Sa tuwing inaangkin niyo po ako. Kahit siya nahihiya sa mga pinagsasasabi niya dahil medyo marami na pala ang nakatingin sa kanila, baka mag-viral siya. Hindi nakaligtas sa pandinig niya ang sunod-sunod na pagmumura ni Joshua. Hanggat hindi ito umaalis sa harapan niya, hindi niya ito titigilan. She looked at Joshua with pleading in her eyes. Maawa naman po kayo sa akin, sir. Alam niyo ho ba ang hirap ng nararamdaman ko ngayon, ha? So please, have some pity on me. Umigka sa mga kilay ni Joshua. Mukhang nauubusan na ito ng pasensya. You'll pay for this, Daphne. I swear. Galit itong wika na may kasamang pagbabanta. Lahat ng mga sinasabi mo ngayon, gagawin ko talaga yan sa'yo. Ano? Kunway takot na takot niyang wika. Bakit parang kasalanan ko? Ako na naman ba, ha, Joshua? Wala na ba akong ginawang tama? Kapag sinabi mong dapat, sinusunod naman kita kaagad, ha? Tuwing naglilinis ako, nagluluto at naglalaba kapag ginusto mo, pinagbibigyan naman kita kaagad. Tapos ngayon galit ka pa? She could be the next superstar. Minsan naman kapag sabay tayong kumakain, kapag ginusto mo, pinagbibigyan kita. Nakita mo ba tong katawan ko? Itinaas niya pa ang manggas na suot niyang damit para kunwari makita nito ang balat niya. Sobrang dry ko na dahil napapasobra na tayong dalawa. Kailan mo ba kasi ako titigilan? Nagpalingalinga siya sa paligid at nakita niyang nahahabag ang mga taong nakarinig ng mga hinaing niya. Ay, kahit saan talaga, maraming chismosa at chismosa. Shit! Narinig niya sabi ni Joshua. Bawat salitang binibitawan niya ay naririnig niyang nagmumura ito. Bullshit, Daphne! Naningnay niya sa mata si Joshua. Gusto niyang matawa dahil namumula na ito sa galit. Napansin siguro nito na may naglalarong ngiti sa mga labi niya kaya umismid ito. Bakit ba kasi ang tagal nitong umalis? Umalis ka na kasi. Ayaw pa kasing umalis eh. Huminga siya ng malalim. Umanda ka, Daphne. Sisiguraduhin ko ipararanas ko sa'yo lahat ng mga sinasabi mo sa akin. Maghintay ka lang. Pagkasabi noon, itinaas na nito ang salamin ng bintana ng kotse nito at pagkatapos ay pinaharurot na nito iyon. Ay, salamat naman at umalis na ito. Pinagpawisan siya ng todo. Gusto niya sanang tumawa ng malakas kaya lang maraming nakamasid sa kanya. Kunway nangihina siyang tumayo mula sa pagkakasalampak sa sahig at nagsimula ng humakbang. Lulugo-lugo siyang naglalakad palayo habang laglag ang mga balikat. Ang galing niyang umarte. Effective. Napalayas na niya si Villena. Hindi naman dapat siya mag-iimbento ng kwento kung umalis na ito kaagad. Umpisa pa lang. Nang medyo malayo na siya sa pinangyarihan ng drama ay doon niya lang pinakawalan ang malutong niyang halakhak. Simula nang pumasok siya sa kumpanyang pag-aari nito, dumami na ang mga kasalanan niya.
Imbes na sa apartment sana siya uuwi ngayon, napagdesisyonan niyan doon na muna siya uuwi sa mansyon nila. Namimiss na rin kasi niya ang daddy niya pati na din si Ethan. Pero inaalala niya ang dalawa niyang tropa. Sana naman hindi tanggalin ni Joshua ang mga ito. Siguradong yari siya kay Joshua sa mga susunod na araw. Kung bakit ba naman kasi di marunong magtago ng sekreto ang mga lalaking yun eh. Ipinangako niya pa naman sa sarili niya na magbabago na siya. Bukas na nga lang siya magbabago. Si Joshua kasi, lagi tuloy nauudbot ang pagbabagong buhay niya. Dahil sa sobrang inis ni Joshua, dumiretso siya sa V-Night Bar para magpalipas ng init ng ulo niya dahil sa nangyari kanina. Ang babaeng yun kung ano-ano na naman ang mga pinagsasabi sa maraming tao. Gusto niya lang naman sana itong kausapin kaya niya ito pinasasakay sa sasakyan niya. Nalaman niya kasing ito daw ang nagpakalat ng balitang hindi pa daw siya tuli. Nakita daw kasi nito mismong alaga niya na minsang umihi siya sa may puno sa likurang bahagi ng gusali. Ano siya, gago? May sarili siyang banyo sa opisina niya kaya bakit pa siya magpapakahirap na pumunta sa likurang bahagi ng gusali para lang umihi?